So, wait. Okay. So last week nakita po natin sa ating pag-aaral ang pagiging generous ng mga unang Kristiyano, lalo na si Joseph na taga Cyprus, na mas kilala sa tawag na Barnabas, na ang ibig sabihin ay son of encouragement, dahil yun po yung character niya. Nakita natin sa inaral natin na walang needy person sa time na ito, dahil pinupunan ng kapwa nila mananampalataya ang pangangailangan ng ibang believers. Some sell their properties para ibigay sa church upang itulong sa mga nangangailangan nilang kapatid. At isa po doon si Barnabas sa gumawa nito. And in contrast, ipinakita din po sa atin ng mag-asawang Ananias at Sapphira na sa kagustuhan siguro nila na makuha ang admiration ng mga tao. Kaya ginaya din nila si Barnabas na nagbenta ng lupa. Ang problema, hindi sila naging tapat sa Holy Spirit. Gusto nilang ipakita sa mga tao na high spiritual sila, pero ang totoo ay hindi. Ang kanilang pagtulong ay pakitang tao lamang. Dahil doon, nagawa nilang magsinungaling sa Holy Spirit at nakita natin right away, in front of other believers, sila ay hinatulan ng Diyos ng kamatayan. And then gusto ko po palang idagdag yung senior sa akin ni Charm na natutunan din niya patungkol sa nangyari sa mag-asawa. Hindi po kasi niya na-share ito last week, kaya i-share ko ngayon sa inyo. So nakita ni Sister Charm doon na hindi tama na pagtakpan or makiayon sa maling ginagawa ng asawa natin. Dahil kung babalikan natin ang kwento, binigyan ng pagkakataon ng Diyos si Sapphira na magsabi ng totoo. Dahil hindi sila sabay na tinanong ni Peter. So may chance siya, di po ba? Para magsabi ng totoo. Yun nga lamang, nakikunsyaba siya sa maling ginawa ng kanyang asawa. Kaya ang nangyari, parehas silang pinatay ng Diyos bilang judgment sa ginawa nilang pagsisinungaling sa Holy Spirit. So magandang paalala po yun sa ating mga may asawa na huwag nating i-tolerate ang maling ginagawa ng asawa natin. Instead na makiayon sa kanila, i-rebuke po natin sila. Totoo na dapat mahalin at respect po natin ang ating mga asawa, pero huwag nating kalimutan na dapat sa paggawa natin ng ganoon, hindi ma-violate ang first and greatest commandment, which is love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. And then, dun pa lang papasok yung second commandment. Then mababasa po natin sa verse 11, na dahil sa mga pangyayaring iyon, lubhang natakot ang buong iglesia or yung buong kongregasyon ng mga mananampalataya. At ganun na din ang lahat ng nakabalita sa nangyari sa mag-asawang Ananias at Sapphira. Sa nangyaring iyon, hindi ka lang magdadalawang isip na mag-join. Baka nga 100 times pa, di ba? Kung ikaw ay outsider at nabalitaan mo yon, isipin mo, paano kung mangyari din sa akin ang nangyari kina Ananias at Sapphira? Matatakot ka ngayon na mag-join sa kanila, di po ba? Para sa safety mo, mas pipiliin mo na maging outsider ka na lang forever. So dito po sa aralin natin, makikita natin na ang salvation na ating tinanggap ay pure work of God at ang Panginoon ang nagdadagdag ng tao sa kanyang iglesia. Ganon din makikita natin na ang mga taong living in holiness ang ginagamit ni God. Hindi naman po yung yung sinless living ang ibig ko sabihin dito, kundi but not living in sin. Yung pong ginawang lifestyle niya ang kasalanan. So dito na po tayo ngayon sa many signs and wonders done sa Acts 5 verses 12 to 16 lang po tayo. So now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles, and they were all together in Solomon's portico. So ito ang kasagutan sa dasal ng mga believers sa chapter 4 kung natatandaan po nyo. After makalaya sa pagkakahuli sina Peter and John, di po ba nagkaroon sila ng parang prayer meeting? At isa po ito sa dasal nila. Pero bago po sinagot ni God ang dasal nila na ito, nilinis muna niya ang kanyang iglesia na nakita po natin last week. Tanda po natin ito mga kapatid, to be useful to the Lord, we must be pure. Mababasa po yan sa 2 Timothy 2 verses 19 to 21. Pakibasa po, Sister Nova. Ganoon pa naman, nanatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos at may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya dapat lumayo sa kasamaan. Bawat taong nagsasabi na siya ay sa Panginoon, sa isang malaking bahay, may mga kasangkapangyari yari sa ginto at pilak at mayroon ding yari sa kahoy at putik.
Ginagamit sa mahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak. Ang mga kasangkapang yari naman sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. Ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mahalagang okasyon. Nakatalaga sila sa Panginoon, kapaki-pakinabang sa Kanya at laging handa sa ng mabubuting gawain. So nagsisimula pa lang po dito ang charts. Ang life testimony ng bawat isa ay napakahalaga. Kaya right away nilinis ni God ang kanyang iglesia. Even today, kapag hindi nakuha sa church discipline, God still intervene directly in the lives of sinning Christians. Tulad po ng sinasabi sa Hebrews 12. Ngayon, after nilinis ni God ang kanyang iglesia, many signs and wonders were regularly done among the people. Ibig sabihin, after nilinis ni God ang church, doon pa lang niya sinagot ang part sa dasal ng mga mananampalataya na mababasa sa chapter 4. Pakibasa po, Ate Hazel. Gawa chapter 4, 29-30. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan niyo kami na inyong mga lingkod na maging matapang sa pangangaral ng iyong salita. Ipakita niyo ang inyong kapangyarihan. Loobin niyo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus na inyong banal na lingkod ay mapagaling namin ang mga may sakit at makagawa kami ng mga himala at mga kamangha-manghang bagay. At ang paggawa po nila ng mga himala ay hindi lang occasionally, but regularly. Ibig sabihin, daily or day after day, ginagawa nila ito. Lahat ng klase ng sakit ay pinagaling nila. They also cast out demons at marami pang iba. And all these miracles were performed by the hands of the apostles. So tulad po ng nasabi ko dati sa ating previous studies, ang mga signs and wonders ay unique ministry of the apostles. Tanging ang mga apostles lamang ni Jesus Christ plus si Barnabas na makikita po sa Acts 14 and 15 at si Philip na makikita po sa Acts 8 ang makikita natin sa early church. So yung early church po yung tinutukoy ko dito, okay? Na gumawa ng milagro aside from the apostles. Kasi nung nandito po sa lupa si Jesus Christ, di po ba binigyan niya ng kapangyarihan yung 70 na mga 72 na mga followers niya para makagawa ng mga milagro, makapagpagaling. So ito pong tinutukoy ko, dito po sa early church, nung na-establish na po yung church, ang mga apostles lang at saka si Barnabas and Philip lang ang makikita po natin sa Bible na gumawa ng milagro. So tulad po ng napag-aralan natin sa ating mga previous studies, the purpose of signs and wonders was to direct men to spiritual truth and to validate the apostles' claim of being God's messenger. Yan po ang sinasabi sa 2 Corinthians 12:12. The signs of a true apostles were performed among you with all perseverance by signs and wonders and miracles. So at noong mawala na sa eksena ang mga apostles at nakumpleto na ang canon of scripture, syempre nag-stop na rin po ang ministry nila na ito. Kaya nag-stop na din ang mga signs and wonders dahil hindi na rin sila kailangan. Ang Bible na po ngayon ang nagbabalidate sa sinasabi natin kung ito ba ay tama or gawa-gawa lang ng tao. Ang tanong ngayon, ibig bang sabihin nito wala nang milagro na nangyayari ngayon? Hindi po ganoon, okay? Dahil may mga milagro pa rin naman na nangyayari ngayon. Yun nga lamang, hindi na po sila regularly or kasing dami at dalas tulad noong ine-establish pa lang ang church. Kaya nga po kapag may nangyaring milagro, kadalasan na-headline ito sa mga media outlets. And then sa verse 12b, and they were all together in Solomon's portico. So now that the sin of Ananias and Sapphira had been dealt with, the church was again in one accord. At tulad sa mga nauna nilang pagtitipon sa Solomon's portico or Solomon's colonnade, doon po ulit sila nagkatipon-tipon ngayon. Ito yung natira pong 600 feet na wall sa may eastern side sa original Solomonic Temple. Nakaharap po ito sa Court of the Gentiles. Dito ginawa ni Peter ang kanyang second sermon sa may Acts 3:11 at dito rin nangaral si Jesus Christ sa John 10:23. Ito po ang favorite gathering place ng mga believers para sa kanilang daily prayer and worship. Dahil sa dami po nila, hindi sila kakasya sa isang bahay lamang. Kaya siguro dito po nila naisipan na magtipon-tipon. And then ang next statement na mababasa po natin,
ito po, ay parang parenthesis po yan. Parang ito ang pangyayari in between verses 12 and verse 15. Though maraming signs and wonders ang ginawa ng mga apostles, kasama na dyan ang pagpapagaling sa mga may sakit. But none of the rest, yung mga unbelievers po, ang tinutukoy dyan, dare join them. But the people held them in high esteem. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. So at face value, parang contradicting po yung statement na ito, ano? Ganito lang po yan. Walang sasama sa kanila para lang makiusyoso or dala ng curiosity or para lang sa benefits. Kung napansin nyo, kadalasan kapag bago po ang grupo at madaming ginagawang kamangha-mangha ang mga or yung mga gumagawa po sila ng mga mabuting bagay, madami po ang naiengganyo na sumali dito. Yung iba dahil curious sila, yung iba naman dahil sa benefits na makukuha nila. Dito po sa inaaral natin, dahil sa ginawa ni God kina Ananias at Sapphira, walang mangahas na sumali sa kanila dahil lang sa curiosity. Though the people held them in high esteem, pero hindi po sapat yun para mag-join sila sa mga Christians. May high respect po ang mga unbelievers sa mga followers ni Christ dahil sa mga miracles na nakita nilang ginagawa ng mga ito in their midst, pero matindi din po ang takot nila na mababasa po sa verse 11. Sad po dito, dahil sa mga pangyayaring iyon, lubhang natakot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Dahil sa severe judgment na tinanggap ng mag-asawa, walang shallow, half-hearted, or uncommitted na tao na magjo-join sa mga Christians sa takot po nila na ma-expose ang kanilang mga kasalanan. Kaya in a way, nakatulong po ang judgment na ginawa sa mag-asawa para mapanatili ang purity ng church. Sa early church, napakahalaga po ng purity ng iglesia. Sila ang unang isinugo ng Diyos para ipangaral ang kanyang salita. Kung walang moral ascendancy ang nangangaral, may maniniwala ba sa message na dala nila gayong wala pang Bible dito? Siguro po, meron iilan yung mga gullible na tao. But more or less, wala. Even today, napakahalaga pa din po ng purity ng church dahil nirepresent nito si Christ sa mundo. Kaya napakahalaga po ng life testimony natin dahil itong pamumuhay natin ang nagwi-witness sa mga unbelievers na nag-o-observe po sa atin. So dahil sa ginawang severe judgment ni God sa mag-asawa, walang fake Christian dito sa early church dahil takot po silang matulad sa mag-asawa. Pero hindi ibig sabihin po nito na hindi na dumami ang bilang ng mga Kristiyano. Despite the strict discipline imposed by God para matakot ang mga unbelievers na may associate sa mga Christians, lalo namang dumami ang bilang ng mga believers na idinagdag ni Lord sa kanyang iglesia. Kaya ang sabi po sa verse 14, and more than ever believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. So anong katotohanan patungkol po sa salvation natin ang makikita natin dito? Na ang Panginoon ang nagdadagdag ng tao sa kanyang iglesia. Dahil siya po ang pumili ng i-save niya even before the foundation of the world. So basahin po natin sa Ephesians 1:4. Ang sabi po dito, bago palikayin ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang tinutukoy po dito ay ang mga believers at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. And then sa Romans 8:30, ang mga pinili niya noon pang una, even before the foundation of the world, ang tinutukoy po dito. Hindi pa nakikreate ang mundo, may pinili na ang Diyos para sa kanyang kingdom at ang mga pinili niya ay kanyang tinawag. Tinawag niya sa pamamagitan ng gospel. At ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. Ibig sabihin, pinatawad sila noong sila ay sumampalataya sa ginawang pagbabayad ni Christ sa cross para sa kanilang mga kasalanan. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahagian ng kanyang kaluwalhatian. So part po nito ay fulfilled na dahil nasa atin ang Holy Spirit ni God, ang down payment sa ating inheritance.
Pero yung total fulfillment po nito ay mangyayari kapag nagkaroon na po tayo ng glorified body. At mangyayari po iyon sa rapture. And then mababasa po natin sa John 6 verses 37 and 44. Pakibasa po, Sister Maricel, makakabasa po. Ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At hindi itataboy ang mga lumalapit sa akin, sapagkat naparito ako mula sa langit. Hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Amang nagsugo sa akin. Ay ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin ko muli sa huling araw. So marami pong pastor nowadays ang takot i-practice ang church discipline dahil iniisip nila it will drive people away. Mas concerned po sila sa bilang ng attendees kaysa sa purity ng church. Pero ang totoo, church discipline will only drive away those who love their sin, but attract those who hate it and seek repentance and righteousness. Yung mga fake Christians, mawawala po yan eventually. Aalis ang mga yan. Pero yung mga totoong tupa ng Diyos, mananatili po yan sa Kanya through thick and thin. Hindi hindran sa kanila ang severe punishment ni God na ginagawa niya dahil mas nangingibabaw ang pag-ibig nila sa Diyos kaysa sa kanilang sariling buhay. Tulad ng nangyari dito sa early church na madami ang nadagdag na members ng church despite the severe punishment Ananias and Sapphira received from God. In fact, sa dami po ng nadagdag sa church dito, hindi na nabilang ni Luke ang mga na new members. Kaya ang nasabi na lang niya, multitudes of both men and women. Multitudes mean a great number or a large number. Sa sobrang dami, hindi na niya mabilang. Sa chapter 2, kung naaalala po nyo, nabilang pa niya ang 3,000 na idinagdag ni God doon sa church. Ganon din sa chapter 4. Nung idagdag niya sa church ang 5,000, sa bilang pa lang po yun ng mga kalalakihan. Pero dito, hindi na niya nasabi ang bilang dahil sa sobrang dami. And remember mga kapatid, the means of this growth, hindi po kung ano-anong pakulo. Okay? Yung means ng growth na ito ay purity. The early church was a growing church because it was a pure church. They were a clean channel through which the power of God could flow. Ang mga new members ay hindi nag-join dahil sa mga miracles or wonders, kundi they want total forgiveness of their sins and they want to fully commit their lives to Jesus. Kaya handa sila anuman ang mangyari sa buhay nila. They were a fearful group. Nakakatakot nga naman ang grupo na yun kasi nga po, ang judgment ay kamatayan ang nakita nila, di po ba? Kaya naman those who love their sin will not join this group. Pero yung mga taong totoong nagrepent sa kanilang mga kasalanan ay hindi takot na mag-join sa grupo na ito. These believers, yung pong mga nag-join at yung mga nandoon sa iglesia, were characterized by their uncompromising commitment to holiness, not the fearful commitment of self-righteous legalism, but the commitment born out of their love for the Lord. Men of today build their churches with a tolerance for sin. Dahil the more people will come and stay, mas madami rin pong pera ang papasok sa church. But the Lord builds His church among people who love holiness and hate sin. Jesus demands a high level of commitment from those who would follow Him. Mababasa po yan sa Matthew 10 at sa Luke 9. So basahin po natin yung sa Matthew 10. Pakibasa po, Sister Chan. Matthew 10, 34 to 39. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay.
Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So hindi po ibig sabihin na literal na pinag-aaway ni Christ ang pamilya, okay? Ang ibig sabihin po nito, dahil sa pag-ibig ng isang tao kay Christ, mas pipiliin niya na sumunod kay Jesus Christ kaysa sa maling ipinapagawa ng kanyang asawa or magulang. Dahil mas matimbang sa kanya ang iplisigad kaysa ang iplis ang kanyang loved ones. Ganyan katinding commitment po ang hinihingi ni Christ sa mga tao na gustong maging follower niya. The Lord Jesus Christ wants total commitment, and only those who are willing to forsake all, including sin, and lost their lives in submission to Him, are worthy to be His followers. A church made up of such people will be a pure church with a powerful testimony to the world. Though we will not be sinless here on earth, hindi po tayo magiging holy, yung pure na wala talagang kasalanan dito. Pero as time goes by, as the words of Christ dwell in us richly, magmamanifest po ito sa lahat ng area sa buhay natin. And we will commit sin less and less each day. God will transform us from one level of glory to another. So ngayon, tapos na po yung parenthesis. Babalik ngayon ang thoughts ni Luke sa ginagawa nila sa verse 12. Sabi po niya dito, so that they even carried out the sick into the streets and laid them on cots and mats, that as Peter came by, at least his shadow might fall on some of them. So widespread public healing ang ginagawa ng mga apostles dito. Kaya naman dinala ng mga tao ang mga may sakit sa tabi ng daan and laid them on cots and mats. So yung cots po dito is plenarion, refers to small beds or couches. At yung mats naman dito ay grabatos, describe the straw mattresses or camp bed commonly used by the poor. Ginamit ni Luke ang dalawang terms na ito to imply that both rich and poor sought healing from the apostles. At dahil sa sobrang daming napagaling ng mga apostles, kaya naman naisip ng iba na kahit shadow lang ng pinaka-leader nilang si Peter ay sapat na para gumaling sila. Kaya dinala ng mga tao ang mga may sakit sa tabi ng daan at inilagay sa mga higaan so that as Peter came by, at least his shadow might fall on some of them. Hindi po nakalagay sa text na gumagaling ang mga taong nadaanan ng shadow ni Peter, okay? Iyon ay paniniwala lamang ng mga tao, pero hindi naman po ibig sabihin ito ay totoong nangyari. Pero hindi rin natin masasabi na hindi siya nangyari. We really don't know. Dahil sa divine power na ipinagkaloob ng Diyos sa mga apostles, kaya naisip ng mga tao na ito na kahit yung anino lamang ni Peter ay maaaring makapagpagaling. Hindi naman po imposible na by the touch of Peter's shadow ay gumaling sila. Dahil alam natin sa Luke 8:44, yung bleeding woman for 12 years ay gumaling sa paghawak lang niya ng robe ni Jesus Christ. Hindi po dahil sa may magic ang robe ni Jesus, okay? Kundi dahil sa pananampalataya ng babae na mapapagaling siya ni Jesus Christ. So in the same way, there was no power in Peter's shadow, but there was power when a person believed in Jesus to heal them. And the passing of Peter's shadow may have helped some to believe. Maaaring natandaan po nila ang sermon ni Peter sa chapter 3 noong ipaliwanag niya ang himalang ginawa nila sa lumpo. Pakibasa po, Sister Nova. Gawa chapter 3, 12 to 6. Pagkikita ni Pedro sa mga tao, sinabi niya sa kanila, mga kababayan ko mga Israelita, bakit kayo namangha sa pangyayaring ito? Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo napalakad namin ang taong ito dahil sa aming kapangyarihan at kabanalan? Ang pananampalataya kay Jesus ang siyang nagpalakas sa taong ito sa inyong namukhahan na nakikita ngayon. Kayo man ay mga saksi na gumaling siya. Nangyari ito dahil sa pananampalataya kay Jesus.
Kaya maaari ngang may gumaling sa mga nahagip ng shadow ni Peter. But as I've said a while ago, we really can tell kung ang pagbabasihan lang po natin ay ang text na ating binasa. So dito sa ginagawang signs and wonders ng mga apostles, natupad yung sinabi ni Jesus sa kanila bago po siya mamatay sa krus. Dito sabi po niya, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father. At ito nga ang ginawa ng mga apostles niya. Kaya naman hindi lang ang mga tao sa Jerusalem ang nagpunta sa kanila to sought healing. Even the people also gathered from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. So dito natin makikita kung gaano nakalawak ang influence ng church. It's beyond Jerusalem. At ang nakaka-amaze, hindi ang mga apostles ang dumadayo sa karatig lugar, kundi ang mga tao sa karatig baryo ang pumupunta sa kanila. Maganda po ito, di ba? Dahil hindi na sila lalayo. But not exactly according to the command of Jesus Christ. Sabi po ni Jesus dito sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth. The apostles didn't leave Jerusalem until they were forced by persecution. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Kaya kung hindi po sila ipe-persecute, hindi matutupad ang command ni Jesus na ito sa kanila. Dahil makukontento na lang ang mga followers ni Christ sa Jerusalem, since dinadayo naman sila ng mga tao doon. Plus, bihira po sa karakter ng tao ang gugustuhin umalis sa kanyang comfort zone. Pero tandaan po natin ito mga kapatid, hindi tayo magiging kagamit-gamit hanggat hindi tayo nag-step out sa comfort zone natin. Dahil ang pag-step out po natin sa ating comfort zone, ang patunay na tayo po ay nananampalataya sa Panginoon na sa kanyang kayang gawin sa pamamagitan natin. So ngayon, balik po tayo ngayon sa ating pinag-uusapan. Ang sabi sa verse 16, even people from other towns bring the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. Lahat ng dinadala nilang may sakit at sinasabihin naman sa mga espiritu ay pinagaling ng mga apostles. But we shouldn't miss the connection between the purity preserved in the first part of the chapter, kung saan nilinis ni God ang church, then the fear of God among the Christians, and the power displayed here. So, God blessed a pure church with spiritual power. Though wala man po tayong power to heal sick or cast out demons, but God gave us power through the Holy Spirit to proclaim the gospel of salvation, the good news that brings reconciliation between God and man to all people. At sino man ang sumampalataya sa tinapos na gawa ni Christ sa cross ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And that's the miracle. Ang ating pong pagiging born again ay miracle from God. Naway mamuhay po tayo ngayon according to our calling para maging kagamit-gamit din po tayo sa kingdom ni Christ. So hanggang dito na lang po ang ating lesson for today. To God be all the glory. At dadako na po tayo sa ating application reflection.